Nakapalit na epoxy kapon oy. Na may ginarton lagi dito. Magsugat mo magsamad din mo na ron. Ipit na po rin na. Mga samad agay. Dagdag din yung mahurot ron. Epoxy kay No? matik na. Anay frame. Supong din eh. Tara kapit tayo trip. Hindi ko puro ano lang gusto mo. Yo mga kaspragada, good morning, panibagong araw na naman to, no?
bagong update na naman dito sa bangkang ginagawa at bangkang nire-repair na ngayon, naging bago na. Alright mga kaspraki, ayan kung napapansin nyo, andito na naman ako ulit, no? Dahil patuloy pa rin yung mga ginagawa dito ngayong araw na to mga kasprakatak. Yun, maraming salamat talaga sa mga walang sawang sumubaybay sa bangka na to mga kaspraki. Sana tuloy-tuloy nyo yung panoorin ito hanggang sa matapos mga kasprakatak. At ayan na nga, ito napapansin nyo na may bit-bit akong isang plywood mga kasprakatak. Kinuha ko mula rito sa plywood na to. Mga ano lang to, mga tira-tira na plywood ba, no? Mga waste na, pero hindi pa naman to waste, magamit pa to. Kumbaga mga puto, mga ano, sobra-sobra ba dito sa kamarote. So pinili ko itong mas manipis mga kasprakatak sa plywood, no? Manipis na plywood, ano to, 1/4 na Santa Clara. So nagkuha na ako, baka maubos yan, so nagtabi na ako ng konti. Ang gagawin ko dito mga kasprakatak ay bibili na lang ako ng mga switch, no, yung mga rocker switch yung bibili natin mga kasprakatak, kasi pag parehas kay ano pareha kay salong uno yung bibili natin na both switch, sobrang mahal nun mga kasprakatak, napakamahal. So nakabili tayo ng dalawang set. Sobrang mahal ang binayad natin nun mga kaspraki. Kaya mag-improvise na lang tayo para mas makamura, no? Bili na lang tayo ng mga rocker switch. Marami naman dito sa Dipolog, dito lang tayo magbili. Kasi pag mag-order pa tayo sa Shopee, medyo matagalan pa, no? Matagalan na. Para makapag-umpisa na agad tayo mag-wiring dito mga kasprakatak. Pero sana mapinturahan muna ito, no, bago tayo maglatag ng wire. O di kaya makapaglatag tayo ng wire para yung wire na ano natin dyan mga kasprakatak, ilatag ay ano na, kana na ang masama sa pintura ba, para hindi naman siya mapansin na may wire na nagano. Kasi itong mga wire dito mga kasprakatak, ayan, sa tingin ko malito na ako dito pag ako naman yung nagtatrabaho naman dito mga kasprakatak. Ako pa din yung nag-wiring nito lahat. Ayan, yung mga wire, kung nakita nyo yung mga kasprakatak, iba kasi yung style nito compared doon sa bago nating wiring mga kasprakatak, no? Ayan na, gumamit niya tayo ng pambahay na switch. Pwede pa naman din to, no? Magamit pa siguro to, pero gusto kong palitan mga kasprakatak. Gusto kong palitan kasi gubot man, parang malibog na ko ani. Oh, malibog na kami mga kasprakatak. Kasi nasanay na ako nung kailangan fresh yung natin, isip ba, fresh yung halimbawa yung kay salong uno, no, tayo yung nag-wiring nun. So alala ko pa yung ginagawa ko nung mga kasprakatak. Pero ito wala na, nalibog kasi meron na silang mga wire na dinagdag dito mga kasprakatak. Ayan, tulad nagdagdag sila ng switch. Ayan, mga meron silang mga naidagdag na mga wire dito na hindi ko alam, kaya malito na talaga ako nito mga kasprakatak, tulad ng mga ganitong wire. Tsaka itong mga wire na ito mga kasprakatak, kailangan na talaga itong palitan kasi lumang-luma na, tsaka sunog na siguro ito. Yan, tatanggalin natin yan. Yung ayan, ang daming talaga nagamit natin na junction. So gusto ko, ang gagawin natin dito mga kasprakatak ay wag na tayong gumamit ng junction, magawa na lang tayo ng box, no? Kumbaga pa rin yung isang isang dugtungan lang ng mga wire ba. Kumbaga meron tayong dito, katulad nung kay salong uno, meron tayong isang malaking box dito na dito na lahat magdudugtong yung mga wire galing dito sa switch at saka galing sa mga source ng mga natin, load natin, no? Kaya magawa na lang din ako ng isang box dito, tapos bibili tayo ng yung tinatawag na bus bar, no, yung kumbaga kung saan magdugtong yung mga wire, at saka fuse dito natin lagay mga kasprakatak, no? Lagyan pa din natin ng mga fuse para madaling i-troubleshoot. Halimbawa kung mayroong problema sa mga ilaw, so madali nating hanapin,
no? Kailangan may mga fuse din. Alright, so yun mga kasprakatak. Kaya naggawa ako ng ito, plywood, no? Pupunta siguro tayo mamaya ng Dipolog. Maghanap tayo ng mga rocker switch. Hanap tayo ng mga rocker switch, no? Sa tapos pwede din naman natin lagyan ng voltmeter, no? Tulad nung kay Salong Uno, meron siyang voltmeter. Depende lang, tatanungin ko si operator nito mga kasprakatak, yung kapitan nito, si Dudoy, no? Kasi siya yung magdala nito mga kasprakatak, yung skiff ni Boss Nanoy, no? Siya yung kung papalagyan ba niya ng cellphone charger o hindi na. Kung hindi na, so dire-diretso na, no? Hindi ko nakakabitan yan. Pero kung papalagyan niya ng cellphone charger, yung cigarette lighter, yun mga ganun, pwede natin lagyan. Kasi tayo yung improvise tayo yung pwedeng kahit anong gusto nating ilagay natin dito sa panel switch, no? Panel switch yan, pwede nating ilagay, no? Kung ano man yung gusto natin, dahil kita may magbuot, no? Compared yung gawa na, yung na stock na gawa na, hindi na tayo makapagdagdag doon, no? Kaya ito pwede nating kahit anong gustong forma natin dito sa panel switch nya, magawa natin mga kasprakatak. Ito tatanggalin na lang natin siguro to, papalitan natin yan, no? Pero itago natin yan, magamit pa yan sa mga bahay mga kasprakatak. So ganun pa din yung niya, yung style nung mga ilaw, ganun pa din, katulad pa din ng nung kay Salong Uno. Halos magkaparehas lang, no? Merong ilaw dyan sa ibabaw, lahat may green, may pula, tapos dito sa unahan meron. And then tatanungin pa din natin yung operator kung gusto ba niyang maglagay ng ilaw dyan sa dalawang bodega, pwede natin yan lagyan. Dito sa ilalim kailangan may ilaw dito para maliwanag dito. Kung sakaling may mag-trouble dito sa engine, meron ng ilaw, hindi na kailangan maggamit pa ng flashlight. Ayun, so yun mga kasprakatak, importante talaga yung mga ilaw. Kahit hindi pwede mag-ilaw sa laot pag nag-arya, pero pag halimbawa nang may mga gagawin na kailangang makita mo yung yung mga ginagawa mo, ilaw talaga yung importante, no? Gamit lang ng mga battery dito at saka yung alternator. And then yung sa mga kasprakatak, yung sa engine nya, ewan ko lang kung yun lang ba yung luma, yung daan na, depende lang pa rin ni Dudoy, no? Tatanungin ko pa rin sila, kasi sila yung mag-operate dito mga kasprakatak. Tayo ay hanggang lang tayo mag-wiring, ipaangay lang natin yung anong kailangan dito, no? Kasi tayo naman yung inaasahan ni Boss Nanoy sa mga ganitong gawain mga kasprakatak. Kaya yun, pinag-iisipan ko na lang talaga muna dito mga kasprakatak kung ano ang pwedeng gawin natin dito. Alright, so ngayon mga kasprakatak, ayan, tuloy-tuloy na to, wala nang putulan. Vlog na vlog talaga to, raw vlog, no? So ngayon patuloy pa rin nilang ginagawa itong bangka, no? Ayan, meron ng frame dito sa pinakaunang bodega, meron ng frame mga kasprakatak. So ang kulang nito ay takip na lang dito. Si pare Marlon yung nagtira dito mga kasprakatak. Ayan, nagawa na siya ng parang nagmasilya na siya dito sa ilalim, nagmamasilya na siya sa mga plywood dito na part. Ayan, balot na yan ng epoxy, no? Yan na sa gitna. So antayin pa niya siguro matuyo ito para maapakan niya yung dito na side, itong may tsaka siya makapagpatuloy sa pag masilya dyan. Alright, so ayan, sigurado yung ngayong araw matatapos na itong bodega na to, no? Itong itong pagmasilya dito sa bodega na to mga kasprakatak. Kung matapos na siya dyan, lipat na naman siya dito para yung sahig malagyan din niya mabalot din niya ng epoxy
Kasi yung mga ano niya mga kaspakatak, yung mga gilid lahat, balot na balot na yan, meron ng epoxy. Ayan. So importante naman talaga yan, kailangang balutin niya ng epoxy mga kaspakatak para hindi madaling masira itong mga kahoy o mga plywood na inilagay dito mga kaspakatak. Kasi yung tubig tatagos at tatagos talaga yan, maghahanap yan ng butas. Kaya doon pag nakatagos yung tubig, doon na magsisimula yung pagkabulok ng kahoy. Alright, so kailangan balutin na epoxy yan para hindi tatagos yung tubig, hindi siya masyadong makapag-molds ba, no? Alright, so ayan, meron ng frame, nagawa na ng frame, takip na lang. So umuwi muna sila mga kaspakatak para mag-agahan, no? Maaga kasi silang magtatrabaho dito mga kaspakatak. Siguro mga 6:30 o 6 AM nandito na sila, magsisimula na sila. Ayan, no, para malaki yung ano nila, malaki, marami silang magawa ba, no? Hindi lugi habang wala pang laot, habang kondisyon yung ano nila, yung katawan nila, hindi sila puyat, hindi sila pagod, nakakapagpahinga sila tuwing gabi. Kahit dito sila sa umaga dito sila nagtatrabaho, tuwing gabi naman nakakapagpahinga sila ng maayos kasi nga hindi sila nakapaglaot. Kaya yun, patuloy yung ginagawa nila dito mga kaspakatak. Alright, gamay na lang, konti na lang talaga. So tayo, balik tayo mamaya. Alis muna tayo mga kaspakatak, no? Punta muna tayo ng Dipolog, maghahanap tayo ng yung mga switch, rocker switch. Tapos hindi muna tayo bibili, siguro mag-inquire lang muna tayo kung magkano. Compute natin kung magkano yung magagastos sa rocker switch, at kung tapos at bilangin natin yung ilaw na pwedeng gamitin dito, para yun lang din ang number na bilhin natin, no? Kung ilan lang yung bibili natin. Bilangin mo ko muna kung ano yung mga ilaw na pwedeng gamitin dito. Sana nandito si Dodoy para itanong ko sa kanya kung palagyan ba niya ng ilaw itong dalawang buliga, no? Tapos yung ano na lang din, yung wire, madali lang naman yung wire, no? Latag ka na lang ng latag yan dyan, basta meron ka ng plano para sa mga load mo kung saan mo siya pwedeng ilagay, madali lang ilatag yung wire. Alright, so yung pagtapping madali lang yan, basta ano ka na mga kaspakatak, basta sanay ka na at meron ka ng alam ba, madali lang yan mga kaspraki. Alright, so grabe gubot pa kayo, no? Ayan, tuloy pa rin to, tuloy pa rin tayo sa araw na to. Vlog lang ng vlog, no? Sana suportahan nyo pa rin mga kaspakatak itong YouTube channel natin, dahil dito na ako umasa. Kasi yung page natin mga kaspakatak, sa kasalukuyang ginagawan ko pa rin ng paraan kung paano ko yun mabawi mga kaspraki. Kasi sayang din yun, no? Kung hindi man ibigay sa akin ni Meta yun, bahala na siya. Basta ginawa ko yung lahat mga kaspakatak, ginagawa ko yung paraan. Meron naman siya, nagre-reply naman sila, pero hindi pa ako satisfied. Siguro mali yung mga ko. Tanong pa ako sa mga expert, no? Sana mabawi natin yun para makapagsimula tayo mag-upload ng mga videos doon mga kaspakatak kay sa Facebook page natin, Sprakatak TV. So meron akong bagong ginawang page mga kaspakatak, suportahan nyo pa rin, no? Kasi ginawa ko yon, yung bagong page natin, Sprakatak TV Fam, no? Ginawa ko yon dahil kung sakaling hindi na mabalik talaga si Sprakatak TV, hindi na talaga mabalik sa akin. So doon na lang tayo mag-focus, kahit malayo pa yung gagawin natin doon bago ma-monetize yun mga kaspakatak. At least meron na tayong reserba na page na pwede natin paglalagyan ng mga videos natin, no? Pero yun lang ang ko mga kaspakatak, sana suportahan nyo pa rin yung natin, Facebook page, Sprakatak TV Fam, no? Search nyo lang dyan sa Facebook. Yan, kasalukuyang yan, pero
bihira pa ako nag-upload doon mga kaspakatak kasi ginagawa ko pa si ano, inaayos ko pa si Isprakatak TV. Sana mabawi ko yun. Hayop yung nag-hack sa akin. nalipat. Isang biktima lang ako. Hindi lang, marami din ang mga kaspakatak. Hindi lang ako na biktima sa mga ganyang pag-hack ng ibang tao. Marami talagang ano lang talaga tayo. Dito ko na si Piat ba, kasi meron silang, akala ko nga si ano yun, si Facebook o di kaya si Meta, nag-post, nag-message sila, nagbigay sila ng notification ba, tapos yun, nag-click ako, tapos nag-send sila ng instruction. Ang ginawa ko naman ay yung takot talaga natin na sa message sila na mawalan daw tayo ng access, kaya ginawa ko yung mga kaspakatak. Kaya yun lang yung nangyari. Naibigay ko yung information ng aking page, yung password at saka pagkatapos doon, ilang saglit lang, ilang segundo lang, bigla nang nawala. So yun ang ko mga kaspakatak, ini-explain ko sa Meta, no? Pero para silang robot mga kaspakatak, kumbaga naka-ready na yung mga reply nila ba. Kailangan ko talaga makausap yung isa sa mga staff nila sana, no, para mabigay natin yung maayos yung yung mga informasyon kung paano na-hack yung page ko. Basta ginagawa ko pa ngayon mga kaspakatak. Yung Facebook page ko wala pa yung hindi pa full control yung admin nun mga kaspakatak, kasi kung full control na niya yung Facebook page ko, kung siya na talaga yung nakahawak, siguro naman papalitan na siguro niya lahat ng mga information na nandun. So hanggang ngayon pa mga kaspakatak, na nasisili pa natin yung page, tapos yung mga information na nandun pa din yung ko mga kaspakatak, yung contact number ko, yung mga link na nandun mga kaspakatak, nandun pa rin, hindi pa niya pinalitan. So ibig sabihin hindi pa talaga niya hawak yung buong page ba. So yun ang hinahawakan ko ngayon. Sana mabawi ko pa yun, no? Kasi hindi niya napalitan yung mga information, yung contact number at pangalan ko, nandun pa din mga kaspakatak. Kaya napakasayang talaga kung mawala yun. Sana maibalik yun. Alright, para naman tayong naglo-live nito. 18 minutes, walang putulan na to mga kaspakatak, no? So babalik tayo mamaya. Dito pa rin si boss na yung para siguro niya mahaw. Okay, balik tayo mamaya mga kaspaki. Pero itong plywood na to, dadalhin ko to, baka gamitin nila ito mga kaspakatak, para kung sakaling makabili man ako ngayon ng switch, doon ko na sa bahay ilagay. Ihilira lang natin yun dito. Kailangan magbili tayo mga 10 siguro, o 10 o 12. Pwede na siguro natin dito. Halos magkaparehas ng presyo, kasi ang presyo ng mga kaspakatak ng switch na yan, yung 3 gang, siguro nasa, kasama na itong mga kaspakatak, ito kasama na itong switch box nya, mga 200 pesos din siguro mahigit ito at saka itong switch box. So yun, halos magkaparehas ng presyo. Mas mahal medyo siguro yung rocker, pero at least maganda naman siya tignan mga kaspakatak compared dun, no? Lumang tugtugi na yan sa akin. So naman tayo ngayon, high tech man tayo, di magamit po tag mga high tech po na paagi, di ba? Alright, so tara, let's go. Sako doy. Why? Kamera? Pinta. Paintera. Bukingko. Bukingko na kasako. Oh. Yan mga kaspakatak,
Padayon ta dito ko na pagpatuloy yung vlog ko mga kaspraki dahil hapon na rin, no? Biglaan kasi yung naging desisyon ng boss na Anoy. So tinawagan tayo niya agad kanina na bibili daw ng ice, kaya dali-dali akong nagpunta sa ice plant baka mauubusan tayo ng ice mga kaspraki. So yun nga, nakaabot pa tayo. So ngayon magkakarga na kami ng ice ngayon mga kaspraki. Ayan, dito karga natin. So medyo pangit pa yung panahon mga kasprakatak, no? Medyo marami pang kaulapan. So ibig sabihin yan mga kaspraki ay medyo malakas pa yung hangin doon sa laot at malalaki pa yung mga alon. Pero susubukan pa rin ngayon mga kasprakatak, no? Nilabos na Anoy kasi kagabi may pumalaot kagabi mga kasprakatak. Nakahuli daw ng medyo meron din konti lang, no? Kaya subukan nila boss na Anoy ngayon. Konti lang yung binili natin dahil unang laot pa. Kung makahuli man ng marami ay sana isang bagsaka lang ba, isang area lang makahuli agad para makauwi din agad mga kaspraki, no? Isang bagsak lang, marami ng huli ba para makauwi agad. Kasi yung ice lang ang kunti lang naman talaga yung ice, oh. Ano lang sila yan, 25 kasako. Ice na yan. Makapag ice na yan ng 2 budiga. Goods na yan. 2 budiga, 25 kasako, isang bangka. So si Bunso hindi pa yung makapaglaot. Ito pa yung lambat ni Bunso, oh, nandito pa. Hindi pa niya kinarga. Asan kaya si Bunso? Nandun siguro sa yung kanyang kargahan na. I-vlog ko na lang para alam nyo naman mga kasprakatak, para alam nyo na makapaglaot na sila ngayon, right? Kasi ilang araw rin hindi tayo nakapag-vlog tungkol sa mga isda. Baka mamayang gabi may huli, so makapag-vlog na rin tayo, right? So update lang to, update. Ito na, magkarga na sila ng ice. Waka. Duwata ng ice. Tulong na ng ice, uy. Pagsako ba ako ano nga palid, oh. Tingog sa may ngalan sa imong vlog, Noy. Noy, tingog pod. Na. Lipit muna namin yung sako. Yung mga kaspraki. Ayay. Na naman po yung video kay. So yung mga kasprakatak, punta tayo dito sa bangka. Silipin na natin mga kasprakatak kung ano na yung mga nagawa nila ngayon dito. Alright. Oops. Nag-bike lang ako ba? Oh. Diyan ka muna, ha. Listen. Alright. Ayan na mga kasprakatak, tapos na dito, no. So recap na lang to para may dugtong ako sa vlog ko kaninang umaga dito, no. Hindi tayo nakabalik dahil meron tayong mga nilakad, no. Tapos bumili din ako ng ice mga kasprakatak kasi pipilitin ng boss na na makalaot ngayon. Sana hindi masyadong malakas yung alon. Tingnan natin, akit tayo sa ibabaw. Oh. Istala ng taklo ba ni? Isulod siguro. So yung mga kasprakatak, tingnan natin yung karagatan, no. Medyo
hindi naman siya masyadong maalon, pero mahangin lang siya konti. Pero sana hindi lalakas mamayang gabi mga kaspakatak, para makapaglaot talaga sila ngayon. Kasi masasayang na naman yung ice kung hindi sila makapaglaot ngayon at walang huli. Kaya kailangan talaga nilang pumalaot. Sayang yung ice mga kaspakatak. Gumastos tayo doon, no? Para meron lang tayong ice kung sakaling makahuli. Kaya pipilitin siguro ni Bossano yun. Sayang din yun eh. Pag hindi naman kaya, pwede namang umuwi ka agad. Pero kung kaya lang, walang problema yun, no? Arya. Maraming beses naman kasi na nakapaglagak na kahit malalaki yung alon, no? Pero okay lang, sana makapaglaot nga sila ngayon at sana i-guide ng Panginoong Hesus, no? I-guide ng Panginoon yung mga lakad nila, yung pagpalaot nila ngayon para walang masamang mangyari. Alright, so ngayon mga kaspakatak, nagbalik ako ngayon dito para ipakita ko sa inyo yung mga nagawa nila ngayong araw. Kasi kanina mga kaspakatak, naputol yung natin, pagbablog natin kanina dito. Kasi umalis tayo, no? Pumunta tayo ng Dipulog. At yun nga, ito na mga kaspakatak, yung dalawang bodega, meron na siyang frame, no? May frame na siya. Ang kulang na lang dito is yung takip nito. Ayan. At nasimula na din yung pagbatak ng epoxy dito, pagbalot ng epoxy sa mga plywood niya. Ayan, simula na. So meron siyang bilog sa gitna. Siguro diyan muna yung nag-epoxy sa mga gilid-gilid. So nag-iwan na siya ng patungan niya, no? Then bukas naman yan, matuyo. So yung nabakante na yan na yung epoxy niya bukas. Yan, okay na mga kaspakatak. Itong bodega ayos na to, okay na dito. Tapos na din yung pag masilya, no? Pag masilya ng mga epoxy, okay na. Alright, so yun, para lang meron akong ma-update sa inyo mga kaspakatak ngayong araw. Binibilis-bilisan ko na lang to. Pasensya na talaga, no? At yun nga, baba tayo. Pakita natin dito mga kaspaki. Kasi tapos na talaga siya eh, no? Tapos na yung ayan, pintura na lang yung kulang nito mga kaspakatak. Kasi tapos naman siya i-masilya, wala na, medyo basa-basa pa nga yung konti, ito basa pa, dito tuyo na. Ayan, sa ilalim kulang pa ng mga kaspakatak sa pinakailalim dito. Ayan, hindi pa siya nabalot talaga. Kumbaga kulang pa ng isang coat ito, no? Tapos dito sa dulong, tignan natin dito sa dulong. Ito mga kaspakatak, kumbaga ito na lang siguro yung kulang, Ayan. Meron ba pag makita mo pa yung screen, kailangan pa yung dagdagan pa yan. Alright, so ang galing, no? Dalawang araw, mga 3 araw yata nila nagawa itong pagbalot ng epoxy sa katawan nitong bangka, no? Sa buong katawan nitong bangka talaga na ibalot nila ng epoxy. Kaloob lang ng 3 araw, no? Ang bilis. Okay, ayos. So abangan nyo mga kaspakatak, kunting-kunti na lang talaga yan, tapos na, no? Siguro mga ilang araw magkakabit na ng makina dito. So nakadepende pa din yun sa sitwasyon mga kaspakatak. Nag-order na lang ako ng mga kaspakatak, yung switch ba, kasi may nakita naman akong medyo lesser yung price. Yun na lang kinuha ko, compared yung kay Salong Uno, medyo mas may kamahalan yun. So kasi kasama na, may gikwenta talaga na ako mga kaspakatak, inumpiyot ko talaga. Kung bibili ako ng mga rocker switch, ang mahal naman ng mga rocker switch dito, may higit 200 yung higit, kulang-kulang 200 yung isang piraso. So kailangan natin ng
12 na switch, no, 12 pieces. So 2,000 mahigit din kung ano, kung iisa-isahin natin. Kaya bumili na lang ako ng ano, kasama na yung cellphone charger, yung USB port niya, tapos yung voltmeter kasama na. So yun na lang binili ko mga kaspakatak. Sana na dumating yun ng maaga. Sayang no, hindi ako nag-order ng ano. Pero sige lang, mag-wiring na lang ako, madali lang naman yun. Mag-wiring na lang ako dyan, maglatag ako. Yung unang gagawin ko, maglatag na lang ako ng mga ilaw dyan, no, mga wire, lahat mga ilaw, yun na lang unahin ko. Saka na lang yung switch pag dumating na yun. Madali lang na yun ikabit mga kaspakatak, kasi alam na natin yung ano gagawin. Alright, so yun lang mga kaspakatak ang vlog ko ngayong araw, no, yun lang ang update natin ngayong araw sa bangka na anong masasabi niyo to, bago o repair na bangka? Sa tingin ko parang bago lang din siya, kasi buong katawan pinalitan, maliban naman sa mga ribs at saka yung sa kamarote. Tingnan nyo mga kaspakatak, yan lang naman yung natira, no, sa pag-usog sa bangka. So yun lang mga kaspakatak, sana subaybayan nyo pa rin, araw-araw tayo mag-vlog dito. So see you na lang sa next video. Maraming salamat, bye bye.